Welcome back mga kachika! Heto na po ang part 2 ng mga artista o celebrities na nakaranas ng buhay bilangguan or nahatulan ng korte na nagkasala. Kung nagustuhan nyo ang part 1 ay tiyak magugulat kayo sa part 2 ng mga artistang di nyo akalain na nagkamali at nahatulan ng batas. Tara na at simulan na natin kay Sanderford. Inaresto noong Disyembre 2020 ang internet sensation at dating #5 member na si Sanderford. Ikinulong siya sa isang presinto sa Tondo, Maynila dahil mayroon na itong arrest warrant sa kasong isinampa ng kaniyang dating nobya na RA 2962 or Violence Against Women and Their Children. Humingi siya ng patawad sa kanyang dating nobya pero intinangging sinasaktan niya ng pisikal ang dati niyang nobya kasi mahal na mahal niya ito. Siya ay nakalabas ng magpiyansa ng 18,000 piso mula sa kanyang manager na Star Image Artist Management. Noong 2013, inaresto ang Vice Mayor pa noon na si Isko Moreno kasama ang 5 councilor dahil kanilang pakikilahok sa illegal gambling sa pamamagitan ng pagsuporta sa isang bingo game na umakit ng mahigit 500 tao sa Blumentritt area ng Maynila. Ayon kay Superintendent Ricardo Layug, inaresto si Isko at ang iba pa dahil sa illegal gambling matapos nilang iorganisa at dumalo sa isang bingo session sa Tambunting Street. Sa huli, ibinasura ng Department of Justice ang mga kaso dahil sa kakulangan ng probable cause. Ang aktor na si Dindo Arroyo na kilala sa pagganap ng mga kontrabida ay naaresto dahil sa isang kaso ng cybercrime sa Biñan, Laguna noong Setyembre 2022. Si Arroyo ay inaresto sa Barangay Biñan bandang gabi ayon sa ulat ng direktor ng Pulisya ng Laguna na si Colonel Randy Glenn Silvio. Si Arroyo ay nahaharap sa 2 kaso ng umano'y paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na may inirekomendang piyansa na 10,000 piso bawat kaso. Hindi nagbigay ng karagdagang detalye si Silvio tungkol sa mga paratang laban sa aktor. Dinala si Arroyo sa isang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa Biñan. Noong Mayo 2024, hinatulan ng Taguig RTC Branch 153 sina Denies Cornejo, Cedric Lee, Ferdinand Guerrero at Simeon Raz ng reklusyon perpetua na katumbas ng 40 taon na pagkakabilanggo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa kaso ng extortion at assault kay Navarro noong 2014. Bukod sa pagkakabilanggo, iniutos din ng RTC sa mga akusado na magbayad kay Navarro ng 100,000 piso bilang civil indemnity, 100,000 piso para sa moral damages at 100,000 piso bilang exemplary damages. Ang dating child actor na si Jiro Manio na kilala sa kanyang papel sa pelikulang Magnifico ay inaresto noong Enero 2020 dahil sa diumano'y pagsaksak sa isang lalaki sa Marikina. Ayon sa ulat ng pulisya, inatake ni Manio ang biktimang si Zeus Doctolero, isang 25 taong gulang nang walang malinaw na dahilan habang naglalakad ito patungo sa bahay ng kaibigan. Ang pagtatalo ay nauwi sa suntukan na nagresulta sa pagkuha ni Manio ng kutsilyo sa kusina at pagsaksak sa biktima ng 3 beses. Dinala naman sa hospital ang biktima para magpagaling at di na nagbigay ng statement. Siya ay nakalabas sa kulungan after niyang magbayad ng piyansa. Si Manio ay narehab noong 2015 upang gamutin ang kanyang adiksyon sa droga. Nagpalipas ng gabi si Migo Adeser sa himpilan ng pulisya sa Makati City matapos siyang makasuhan ng reckless imprudence na nagresulta sa physical injuries, pagkasira ng pampublikong ari-arian at pagsuway sa autoridad. Iniulat na nabangga ng aktor ang isang magkaangkas sa motorsiklo na kawani ng MMDA sa Barangay Poblasyon, Makati at mabilis na umalis. Sinubukan pa niyang umiwas sa pag-aresto, tumangging bumaba ng kanyang sasakyan at ayaw ibigay ang kanyang lisensya. Si Kenzo Gutierrez na dating Pinoy Big Brother contestant ay kinasuhan matapos magdulot ng umano'y alarma at eskandalo sa Makati City noong Agosto 2019. Ang insidente ay naganap sa Caribbean Plaza sa Pasong Timo Extension sa Barangay Magallanes sa madaling araw ng Sabado. Dumating ang mga pulis upang kumilos sa alterkasyon. Gayunpaman, batay sa ulat, tinanong ni Gutierrez ang mga pulis kung hindi nila siya kilala. Pinaghahamon pa niya umano ang mga pulis sa isang away. Sinubukan ng mga pulis na pakalmahin si Gutierrez hanggang sa kailanganin ang makatwirang puwersa upang makontrol siya. Dinala siya sa Makati City Police Station pero nang makarating siya sa presinto, nagbanta pa umano siya sa mga nagrereklamo.
Thompson na dating housemate ng Pinoy Big Brother Teen Edition ay inaresto noong Pebrero 2017 sa isang music festival sa Clark, Pampanga dahil sa ilegal na pag-iingat ng marijuana. Muling inaresto si Kit noong Marso 2022 dahil sa umano'y pananakit at pagpigil sa kanyang girlfriend na isang aktres sa isang hotel sa Tagaytay City noong Marso 2022 na kinumpirma ng Philippine National Police. Hindi binanggit ng pulisya ang pangalan ng girlfriend ni Thompson, ngunit ayon sa mga posts sa social media ng aktor, siya ay may relasyon kay Ana Jalandoni na isang nag-uumpisang aktres. Ang kapamilya host actor na si Vong Navarro ay nakulong sa National Bureau of Investigation Security and Management Section matapos siyang sumuko noong Setyembre 2022 kasunod ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness at rape na isinampa ng modelong si Denise Cornejo. Naisa nang magpiyansa si Navarro ng halagang 36,000 piso para sa kasong acts of lasciviousness, ngunit ang ikalawang warrant of arrest para sa kasong rape ay non-bailable. Noong Marso 2023, ibinasura ng ikatlong dibisyon ng Korte Suprema ang kaso ng rape at acts of lasciviousness laban kay Ferdinand Vong Navarro dahil sa kawalan ng probable cause. Noong Marso 2019, nahatulang nagkasala si Ronnie Ricketts na isang dating chairman ng Optical Media Board ng kasong graft ng Sandigan Bayan dahil sa kanyang maling pamamahala sa mga nakumpiskang pirated DVD at VCD noong 2010. Ipinataw ng ika-4 na Divisyong Anti-Graft Court ang parusang 6 na taong pagkakabilanggo kasama ang subsidiary punishment ng walang hangganang hindi pagkakaroon ng posisyon sa gobyerno laban kay Ricketts. Noong Hulyo 2022, ibinasura o binaliktad ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema ang hatol ng Sandigan Bayan noong Marso 15, 2019 kung saan si Ricketts ay nahatulang 6 hanggang 8 taong pagkakabilanggo. Nagpahayag ang Korte Suprema na ang ebidensyang laban kay Ricketts ay pawang mga haka-haka. Ang dating aktres na si Keanu Reeves ay naaresto sa Quezon City dahil sa kasong cyber libel na ini-issue ng Laguna Regional Trial Court Branch 34 noong Nobyembre 2018. Kinasuhan si Reeves matapos umanong magbigay ng negatibong komento laban sa isang may-ari ng food cart sa Biñan City, Laguna. Ang pag-aresto sa aktres ay bunga ng reklamo ng negosyanteng si Nancy Di Maranan na inakusahan si Reeves ng pagdudungis sa kanyang reputasyon sa isang serye ng mga Facebook posts niya. Itinalaga ng hukuman ang 20,000 piso na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ni Reeves. Noong Oktubre 2012, inaresto ang aktor na si Matt Evans at ikinulong sa isang presinto sa Pasig dahil sa di umano'y pananakit sa kanyang live-in partner na si Jonelyn Hickins. Siya ay nahaharap sa mga kasong karahasan laban sa mga kababaihan at pisikal na pinsala matapos umanong saktan ang kanyang live-in partner na bagong panganak at binugbog ang kanyang kapatid. Si Matt Evans ay inaresto ng mga Pasig Police sa kanyang tahanan sa Mercedes Avenue sa Barangay San Miguel, Pasig City. Noong Nobyembre 8, 2024, muling inihain ng mga pulis ang warrant of arrest para kay Ken Chan, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil wala siya sa kanyang tahanan sa Quezon City. Nauna siyang bigyan ng warrant arrest noong Setyembre 24 pero hindi rin nagtagumpay. Ang kaso ay base sa reklamo ng isang negosyante na kung saan inakusahan niya sina Ken at ilang co-investors na humingi ng 14 na milyong piso bilang puhunan para sa isang restaurant at iba pang negosyo, ngunit hindi sila tumupad sa napagkasunduang hatian sa kita. Noong 2020, nagbukas si Ken ng ilang e-fuel gas stations sa Bulacan at Pampanga. Noong 2021, itinatag niya ang Aromagicare, isang wellness brand na nagbebenta ng mga imported luxury massage chairs at therapy oils. Pagkatapos ng Pasko noong 2021, nagbukas siya ng Cafe Claus, isang Christmas-themed cafe. Noong 2022, nagbukas siya ng branch sa Green Hills at isa pang branch sa Eastwood. Noong 2024, nagbukas siya ng steakhouse na pinangalan ng Deer Claws sa Bataan na sinundan ng isa pang branch noong Hulyo. Sa unang bahagi ng Setyembre 2024, kumalat ang mga espekulasyon na si Ken ay nagtatago sa ibang bansa dahil sa issue kaugnay ng pera. Kamakailan, binasag niya ang katahimikan sa social media at sinabing hindi siya nanloko at siya ang magbibigay ng mga detalye sa hinaharap.
naghahanap pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumusuko sa awtoridad. Si Herbert Bautista, isang komedyanteng aktor, dating bise-alkalde at alkalde ng Quezon City na tumakbo rin bilang senador noong 2022 ngunit natalo, ay nahatulan din. Si Herbert Bautista ay nahatulan ng 6 hanggang 10 taon pagkakakulong at pagbabawal sa habang buhay na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ng Sandigan Bayan kasunod ng kanyang pagkakasala sa kasong graft. Siya ay nahatulan noong Enero 2025 kung saan natagpuan ng korte na siya ay nagkasala ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa controversial 32.1 million peso payment na ginawa noong 2019 sa Geodata Solutions Inc. para sa isang online system na naglalayong gawing mas madali ang pagproseso ng mga permit sa trabaho. Napagpasyahan ng korte na walang wastong ordinansa ng lungsod na nagpapahintulot sa proyekto sa panahon ng administrasyon ni Bautista at walang sapat na ebidensya na ipinakita upang patunayan na naibigay na ang sistema. Sa kabila ng kanyang pagkakasala, pinili ng Sandigan Bayan na hindi magpataw ng karagdagang mga pananagutan sa sibil o multa dahil ang bayad sa Geodata Solutions ay itinuring na hindi na mababawi. Ang mga mosyon ni Bautista na i-dismiss ang mga kaso ay tinanggihan ng korte na nagsabi na mayroong sapat na ebidensya laban sa kanya. Si Bautista ay may opsyon na apilahin ang desisyon sa Korte Suprema. Bilang karagdagan, siya ay nahaharap sa isa pang kaso ng graft na may kaugnayan sa 25.34 million peso payment para sa isang solar power system. At iyan nagtatapos ang part 2 ng ating video tungkol sa mga artistang nakulong or nahatulan ng korte na nagkasala. Abangan nyo ang part 3 ng ating video kung saan itampok natin ang mga artistang nakulong or nahatulan dahil sa illegal na droga. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe, like and comment down below kung nagustuhan mo ang video.